Rosa's POV. Hindi ba magagalit si Patrick kapag nalaman niya na kasama mo ako ngayon? Sabi ni Maxine habang iniinom ang cappuccino niya. Inaya ko kasi siyang gumala dahil na-miss ko siya ng sobra. Napatawad ko na siya sa ginawa niya although alam kong ramdam niya na may lamat ng samahan namin. At isa pa gusto kong mapatunayan niya na wala nga siyang pagmamahal kay Patrick. A thing he doesn't know won't hurt him. Nakangiti kong sabi. Napapitlag ako nang tumunog ang cellphone ko. Agad kong kinuha yon at sinagot na makita ang pangalan ni Patrick. Heidi, malamig kong sabi. What are you doing? Bakit ang ingay dyan? I'm at the mall. I said who is with you? Napatingin ako kay Maxine na ngayon nakatingin din sa akin na nakikinig sa usapan namin ni Patrick. At huwag kang magsinungaling sa akin. Paranakot niyang sabi. Napabuntong hininga ako, defeated. I'm with Maxine. Uh-huh. Okay. Enjoy, wife. Be ready when you get home. Take care. He said sarcastically before he hung up. Kinabihan bigla ako sa sinabi ni Patrick. Mukhang galito dahil hindi ako sumunod sa bilin niya. I cannot stay away from her. Kahit malaki ang titililing ni Maxine sa utak, hindi ko siya lalayuan. He's mad, I can guess. Maxine sighed. Tumikim ako at matamis ng initian si Maxine. Don't mind him. Tara, mag-shopping na tayo. Pero Rosa, nginitian ko ito at tinila papunta sa iba't ibang shopping stalls. Nawala sandali sa isip ko si Patrick. Parang nawala ang bigat sa dibdib ko, ang gaan sa pakiramdam. Ganito na lang sana palagi, yung wala kaming pinoproblema. Gabi na kami nakauwi. Hindi ko kasi namalayan ng oras. Pinatay ko ang sasakyan na may parko na sa harap ng bahay namin. Lumunok ako ng ilang beses habang nakatingin sa sasakyan ni Patrick. Mas nauna siyang dumating. Lagot na. Bumaba ako ng kotse at umikot sa kabila para kunin ang mga pinamili ko. Maingat kong binuksan ang pinto at pumasok sa loob. Patrick? Tawag ko sa kanya. Binaba ako mga paper bag sa sofa, pumunta sa kusina dahil may mga naririnig akong ingay mula doon. Buti naman umuwi ka na. Kakain na tayo? Malamig nitong sabi habang naglalagay ng plato sa ibabaw ng lamesa. Patrick, di niya ako tinignan at umupo sa upuan nito. Ano kasi, nag-iwas ako ng tingin. Kumain na kami ni Maxine sa labas. Napatingin to sandali sa akin. Blankong ekspresyon nito. Okay. Kinagat ko ang aking ibabang labi. Oh no, he is doing the silent treatment. Tutulungan ko na sana siyang ligpitin ang pinagkainan niya, pero tinanggihan niya ako. Pumunta ako sa kwarto namin at nagbihis ng pantulog. Ilang beses na akong paikot-ikot sa kama pero hindi pa rin ako makatulog. Ang laki ng kama namin kapag wala siya. Bumaba ako at nakitang nanonood pa to ng basketball game sa sala habang hawak ang isang bote ng beer. Tinabihan ko to pero lumayo agad siya sa akin. Patrick naman, go to sleep. Napagod ka kakagala kasama si Maxine. He said coldly. Hinintay ko ang kamay niya na may hawak na bote ng beer kaya nahulog yon at nabasag. God damn it, Rosa! Sigaw nito sa akin. Namutla ako sa nakitang galit sa kanyang mata. Nag-init ang sulok ng aking mata. I'm sorry. Tumayo ako at pupulutin sana ang mga bubog nang pigilan ako ni Patrick. I said go to sleep. Mariin itong sabi. Napayoko ako. Tumulang luha kong kanina ko pa pinipigilan. Naramdaman kong lumuwag ang hawak niya sa aking kamay. Ngayon ba talaga kabigat ang kasalanan ko para tratuhin niya ako ng ganito? Hinaklit kong aking kamay na hawak niya at mabilis tumakbo papasok sa kwarto namin. Nagtalok mo ako ng kumot at tahimik na umiyak. Hindi ko alam kung gaano ko katagal na umiiyak. Narinig ko pa ang pagbukas ng pinto ng aming kwarto at pagsara noon. Ilang sandali pa'y naramdaman ko ng lumunbog ang kutsyon sa tabi ko. Rosa? He sighed. Pinigilan kong hikbing lumabas sa aking bibig. Mas sumigpit ang hawak ko sa kumot na natalikong sa akin. Humaplos ang kamay nito sa aking bewang. Talk to me. No, baka sigawan mo ulit ako? I'm sorry. Nagalit lang ako kasi nakipagkita ka na naman kay Maxine. Tinanggal ko ang kumot at tiningnan to. Of course, kapatid ko siya. Ano ba kasing problema mo? May nararamdaman ka pa ba para sa kanya? Rosa, can't you just get along with her? Kumunot ang noon niya at natawa ng mahina. You want us to get along?
Impossible, Rosa. May I remind you ng babaeng yon ang niharap ko sa altar at hindi ikaw? And you want us to get along? Tumayo ako para umalis sa kwarto pero pinigilan niya ako. Lumambot ang ekspresyon nito. Well, I'm sorry. But Rosa, we cannot just get along because you want to. She is my past lover, don't you get it? You're lying, aren't you? May nararamdaman ka pa kay Maxine, kaya mo gustong lumayo na lamang siya. Naging seryoso ang mukha nito. What do you want me to do para makapaniwala ka na wala at hindi ko na siya mahal? Talk to her. It will make me happy. Huminga siya ng malalim. Ang rason kung ba't ayokong lumapit siya sa atin dahil pinoprotektahan lang kita. Hinawakan nito ang magkabilang pisngi ko at pinagdikit ang aming noo. Kung magkakalapit kami ni Maxine at kasama kita, hindi may iwasang masaktan ka. We are past lovers. May mga bagay na alam ni Maxine na hindi mo alam tungkol sa akin. At baka may kumpara mong sarili mo sa kanya. I know you're still insecure. I don't want to hurt you again. Paano niya nalaman na nai-insecure ako kay Maxine? Gayong hindi ko pinahalata sa kanya yon nung magkakaharap kami. Nabasa ko ang sincerity sa mapupungay na mata nito. Masarap pakinggan ang mga sinabi ni Patrick. I can feel my heart race. Thank you, D. Nakangiti kong niyakap to na mahigpit. Tumingala ako sa kanya. May kakaibang kislap sa mga mata nito. Patrick, anong nararamdaman mo sa akin? Ang tagal niyang di sumagot. Ang tagal na hindi ko akalain na magre-reply pa siya. At tama nga ako, hindi siya sumagot. Sa halip, hinawakan niya ang baba ko gamit ang mga kamay niya. Tapos tinakpan niya ang bibig ko. Napaungol ako sa disappointment nang humiwalay sa halik si Patrick. Pero hindi niya pinansin ang protesta at binuhat niya ako sa kanyang mga bisig. Binaba niya ako sa kama at pumaibabaw sa akin. Hinalikan niyang muli ang aking labi. Pinasaya mo ako sa paraang hindi kayang gawin ng iba. Bulong niya. Patuloy akong hinihila ni Patrick gamit ang kanyang bibig. Ready for this? Yes, but... Umigato sa ibabaw ko. No. Hindi ko nga naramdaman ang bigat niya dahil sa nangyari. You're mine and I'm yours. It's official. Hingal na sabi nito at sumiksik pa sa leeg ko. You're mine. Ulit ko sa sinabi nito. Napaungol ako na magising akong parang di makahinga. Dinilat ko ang aking mata at tumingin sa aking labi. Nakahiga ako sa kanyang braso at ang isa pa niyang braso mahigpit na nakayakap sa aking bewang. Hindi rin makagalaw ang paa ko dahil nakapatong ang hita niya roon. Patrick, I can't move. Mahina akong sabi. Umungol to at inaantok na hinila ko pa ibabaw sa kanya. Narinig kong mahinang hilik na nagmumula sa kanyang bibig. Mukhang pagod na pagod ito. Halos 2 araw din tong nagbababad sa trabaho. Rosa, Napangiti ako nang banggitin nito ang aking pangalan. I love you. Marahan ko tong hinalikan sa labi bago tumayo. Kinumutan ko to at lumabas na ng kwarto. Nagluto ako ng almusal para sa aming dalawa. Nilagay ko sa platong pinaritong itlog at hotdog. Natigil ako nang tumunog ang teleponong nasa may sala. Pinatay ko ang stove bago magpunta roon. Hello? Sagot ko. Hey sister, good morning. Nag-aanang ang bati ni Maxine. Esmeralda Maxine? Ang aga mo namang magising. It's so not you. Natatawa kong sabi. Yeah, right. Nasaan ka na, Esmeralda Rosa? Magpapasuka tayo ng damit ngayon, di ba? Napatutup ako sa aking noo. Nakalimutan kong may welcome party palang gaganapin sa bahay namin sa Makalawa para sa pagbabalik ni Maxine. Oh, napuyat ka siguro kagabi. I understand. Hihintay na lang kita dito sa shop mo. Hurry, please. Okay. Sorry, nakalimutan ko. Paumanhin ko at ibinaba ang telepono. Ang aga naman nung tumawag sa'yo. Napatingin ako sa may hagdanan. Pagbaba si Patrick habang kinakamot ang batok. Nakasuot pa rin to ng pajama at magulong buhok. Si Maxine. Nakalimutan ko ngayon pala kami magpapasukat ng damit para sa party niya. Paliwanag ko sa kanya. Yumakap to sa aking bewang nang makalapit sa akin. Akala ko nakaalis ng breakfast ko. Kumunot ang aking noo. Nasa kusinang breakfast mo, ungas. Tumawa to ng mahina at pagkatapos, bumaba ang mukha nito. Pumikit ako nang bumaba ang kanyang labi sa labi ko. Sama ako sa'yo. Nakangiting sabi nito. Tumango ako. Okay lang, wag ka lang magsungit. Kumain kami bago magpunta sa shop ko. Bumaba ako sa kanyang kotse at ilang segundo lang, nasa tabi ko na ito. Pumalupot ang kanyang braso sa aking bewang habang papasok kami sa shop.
Rosa! Tumakbo si Maxine palapit sa amin at niyakap ako na mahigpit. Na-miss mo ko? Natatawa kong sabi. Nawala na rin ang kamay ni Patrick sa aking bewang. Tumikim si Patrick at napatingin kami sa kanya. Stop squishing my wife, Maxine. Napanguso si Maxine. I just miss her. Anyway, let's go, Rosa. Hinila niya ako palapit sa aking empleyado na magsusukat sa aming dalawa. Umupo ako sa tabi ni Dylan habang pinanonood si Maxine na sinusukatan. Hinawakan ni Patrick ang aking kamay. Nilayo ang aking mga daliri. I'm bored. Ngumiti ako ng tipid. Pinagtama ko ang aming ilong. Konti na lang. Huminga ito ng malalim. Hindi nito inaalis ang tingin sa akin. Humilig ako sa kanyang balikat at pinagmasdan si Maxine na kay malapit ng matapos sukatan. Sinulat ng asistant ang huling sukat ni Maxine. Ma'am Rosa, ikaw na po ang susukatan? Tumayo ako at lumapit doon. Nakita kong umupo si Maxine sa tabi ni Patrick. Malayo sila sa isa't isa. Hindi rin sila nag-uusap. Pinalibot ito ang tape measure sa aking dibdib. Chest, 34, cup B. Nagulat ako sa sinabi ni Patrick. Napatingin ang lahat sa kanya. 34. Segunda ng mistress na makitang sukat sa tape measure. Sumunod ang aking bewang. Waist, 25. Natigilan na naman kami na magsalita si Patrick. 25 indeed. Natatawang sabi na nagsusukat sa akin. Sunod naman ay ang aking balakang. Hindi nagsalita ang nagsusukat sa akin at tumingin na lang kay Patrick na para nang hahamon. Ngumiti si Patrick ng matamis habang nakatitig sa akin. He shrugged. 34. Tumingin ang babae sa sukat. Napangiti ito. 34. Nag-init ang magkabilang pisngi ko. Paano niya nalaman ang vital statistics ko? Kahit si Maxine hindi rin makapaniwala sa ginawa ni Patrick. Hiyang-hiya ako sa pinagagawa ni Patrick. Hindi tuloy ako makatingin ng diretso sa mananahi. Nang matapos na akong sukatan, umupo na ako sa tabi ni Patrick. Hinampas ko pa ang hita nito. Pasikat ka. I know everything about you because you're mine. Saad nito at inalis ang ilang hibla na tumabing sa aking mukha. PDA kayo? Natatawang saan ni Maxine. Wala namang problema doon eh. Asawa ko naman siya. Malamig na sabi ni Patrick kay Maxine. Matamis na ngumiti si Maxine at tumayo. Istorbo na ako. Makauwi na. Ihahatid ka na namin. Sabi ni Patrick na nakapagpatigil kay Maxine sa paglalakad. Napangiti ako. Oo nga, Maxine. Ihahatid ka na namin. Umiling si Maxine. May sasakyan ako. Ayoko makaistorbo sa inyo, lovers. But, Rosa, read the atmosphere. Mulong ni Patrick sa aking tenga at bagyang kinagat iyon. It's a little bit awkward for the both of us. Nagbuntong hininga ko. Maaga pa. Saan tayo pupunta? Sa office ko. Ayaw mo talagang malayo sa akin, ha? Natatawa kong sabi. Buti naman alam mo. Pumasok kami sa elevator na magkahawak ang kamay. Binati ito ng mga empleyado niya na kasabay namin sa elevator. Nakarating kami sa top floor ng building nang siyang buong office niya. Umupo ito sa swivel chair niya na nasa likod ng lamesa. Ang laki nito Saad ko habang nakatayo at pinagmamasdan ng paligid. Nagpa-deliver na lang ako sa aking assistant ng lunch. Okay na ba sa iyong Italian? It's fine. Tumingin ako sa kanya. It is so neat and boring here. And your working place is so not organized. He scolded. I work with needles and clothing sheets, of course. It will be messy. And I work with papers and folders, of course. It will be neat and boring. But there's something in the office that is not boring. Kumunot ang noo ko. What? May pinindot tong remote at tumingin ako sa aking likuran. Bumuka ng konti ang aking labi ng unti-unti, umakyat ang puting telang nasa pader nito at lumitaw ang pagkalaki-laki kong picture na natutulog. Hindi ako makapaniwalang tumingin sa kanya. You're a very, very bad man? I got up early that day. When I looked at you, you were smiling like that. Tumayo ito at unti-unting lumapit sa kinaroroonan ko. He held my face and smiled gently. Your sudden smile always surprised me. They're interesting but dangerously enough to make my heart race. You are dreaming of something nice. I wish it's me. I think it's about baby bunnies. Tumawa ito. How disappointing. Mukhang may muta pa ako dyan. Hindi. Pina-edit ko yan bago ko ipa-canvas. Hinampas ko to sa braso. Walang hiya ka?
Hindi ko maayos ang necktie ni Patrick dahil sa pagnanakaw nito ng halik sa labi ko. Lumayo ako. Stop kissing me. Can't get enough. I am not sorry. May nakakalokong ngiti sa labi nito. Huminga ako ng malalim at inayos muli ang kanyang necktie. Ngayong gabi gaganapin ang welcome party ni Maxine at kailangan naming pumunta. Inaasahan kasi ni Papang pupunta si Patrick dahil maraming negosyante ang pupunta doon. Let's go, sabi ko. Hinapit ito ang bewang ko. Ayoko pa. Hahanapin na tayo ni Papa at Maxine. He traced my jaw with his seductive lips. Magugulo na ang makeup ko, Patrick. Mas mahalaga pa ba ang makeup mo kaysa sa halik ko? Nang aakit na sabi pa nito. Kinagat ko ang aking labi. Pinulupot ang aking braso sa kanyang leeg. Patrick, we need to go. Now, please. Huminga to ng malalim at lumayo sa akin. Ngumiti ito gamit ang mapupungay na mata. Queen's orders. Lumabas kami at nagpunta sa pagkaganapan ng party. Nang makarating kami sa harap ng mansyon ni Papa, pinagbuksan kami ng gate ng security guard. Tinulungan akong bumaba ni Patrick at bumaba sa kotse. Agad pumulupot ang braso sa aking bewang. Why do you have to wear this kind of clothes? You looked so freaking sexy. I am so aroused. Bulong sa akin ni Patrick habang naglalakad kami palapit sa garden ng mansyon. Namula ang aking pisngi. Nakasuot ako na isang simpleng pula na cocktail dress. Ayoko kasing makaagaw ng atensyon, lalo na't hindi ko naman yun party. Welcome back to the sweet daughter of mine, Esmeralda Maxine. Sabi ni Papa sa taas ng stage at may hawak na mikropono. Sa isang kamay naman niya ay hawak niyang alak. Nasa gilid niya si Maxine. Nakasuot to ng fitted na maroon na damit. Hanggang kalahati ng kanyang hitang ikli noon dahil sa kulay at ikli, mas naging kaakit-akit ang kanyang mukha. Thank you, Papa. I'm so glad that I'm home. Gosh, I miss my old bed. Nakangiti ang sagot ni Maxine. Tinaas nito ang kupita ng alak. Cheers! Tinaas din namin ang hawak na alak. Cheers! Sabay-sabay naming ininom iyon. Naramdaman kong hinawakan ni Patrick ang aking kamay na nasa ibabaw ng table. She looks so beautiful, I murmured. And you're stupefying? Bulong sa akin ni Patrick. Humarap ako sa kanya. Patrick, huwag ka magpapakalasing ha? Ngumiti ito. Hinaplos nito ang aking pisngi. Don't worry, I won't risk your safety, baby. You're Patrick Gavin, right? The CEO of DC Enterprises? Tanong ng isang matandang lalaki. Umupo ito sa upuang bakante. Yes, I am. And this is my wife, Rosa. The man switches his gaze to me. The celebrant? No, we're twins. Nakangiti kong sabi. Oh, what a beautiful wife you got there. You're a lucky man, Mr. Belmonte. Namula ang aking pisngi. I believe you're Mr. Fidel Eusebio, the president of U Industries. Ngumiti ang lalaki. I offer you a proposition, Mr. Belmonte. Nag-usap ang dalawa tungkol sa business na hindi ko naman maintindihan. Nagpaalam ako kay Patrick na mag-iikot muna dahil naiinip ako at pumayag naman ito. Rosa! Iniwan ni Maxine ang kanyang mga kausap at niyakap ako. Magtatampo na dapat ako eh. Anrama mo naman? Nakangiti kong sabi. You're with Patrick? Oo. May kausap siyang businessman. Nakakantok yung pinag-uusapan nila kaya umalis na muna ako. Magiging mahaba pa sana ang pag-uusap namin ni Maxine kung di lang sana nito kailangan intindihan ng ibang bisita. Naglakad-lakad pa ako hanggang sa napunta ako sa may hindi mataang lugar. Umupo ako sa may benches na medyo may kadiliman. Hindi ko talaga magugustuhan ng mga lugar na maiingay at maraming tao para kasing nakakasakal. Siguro dahil lumaki akong loner, nabigla lang ako nang may tumakip sa kamay ko sa aking mga mata. Guess who? Nandig ang balahibo ko sa boses ng lalaki. Agad akong tumayo. Nawala ang pagkakatakip sa aking mata. Humarap ako sa taong gumawa noon. Ikaw? Nabuhay ang takot sa aking sistema na makitang pamilyar na braces na yon sa kanyang ngipin. It was one of Patrick's friends, ang isa sa mga lalaking bumastos sa akin nung gabing iyon. Why is he here? Miss me? Sabi nito sa maladimonyong boses. Naalala ko na naman ang pambabastos niya sa akin nung panahong wala sa aking pakialam si Patrick. Tumingin ako sa paligid. May kalayuan to sa kaganapan ng party kaya walang masyadong taong lugar sa lugar na to. Nagpapanik ang aking sistema. Mabilis ako naglakad palayo ngunit nahila nito ang aking braso. Bitawan mo ko, ano ba?
Nanginginig kong sabi habang hinahampas to ng aking kamay. Alam mo, dati pa akong takam na takam sa'yo. Hindi ko alam kung ba't di ka ginagalaw sa amin ni Patrick. I tried to aim for his crotch pero nahawakan nitong aking tuhod at tinaas sa kanyang bewang. Naramdaman ko ang matigas na bagay sa gitna ng hita nito. Layuan mo ako! Napasinghap ako nung kagatin nito ang exposed na parte ng aking balikat. Napaluhod ako nang may marahas na humila sa lalaking may braces. Ina mong gago ka! Kakaibang sayang naramdaman ko na makita si Patrick. Nakita ko ang panggigigil ni Patrick. Putaris, Patrick. Isang tikim lang. Kinuwelyohan to ni Patrick. She's mine. Huwag mo na ulit lalapitan ng asawa ko, Nathan. Mapapatay na kita sa susunod. Tumawa ng malademonyo ang lalaki. Pumutok ang labi nito dahil sa suntok ni Patrick. Tinulak nito ang aking asawa at tumayo ng diretso. Pinagpagan nito ang dumihang polo. Gago ka, Patrick. Pati pagdadamot mo sa akin na kaibigan mo ang lasa ng asawa mo. Hindi ba't puta naman yan? Tumigil ka na. Matagal ko nang kinalimutan ang pagkakaibigan natin. Binuhos ni Patrick ang buong lakas niya sa huling suntok na pinakawalan. Hindi yon nasanggalang lalaki. Nawalan to ng malay. Tumingin sa akin si Patrick at lumapit. Yumakap ako na mahigpit sa kanya, takot na takot. Did he scare you? Tumango ako. Hindi ako humihinto sa paghigpi. God, I'm sorry. This is all my fault. Naghihirap nitong sabi. He won't bother you again. I will protect you, sweetheart. Binuhat ako ni Patrick na parang bagong kasal. Binaon kong aking mukha sa kanyang leeg. Naglakad na to pero hindi ko alam kung saan siya pupunta. Ano nangyari sa anak ko? Narinig ko ang boses ni Papa. Mas sumiksik ako sa leg ni Patrick. Ayokong makita ko ni Papa na ganitong itsura ko. Wala akong marinig na musika kaya baka pumasok siya sa likod ng pinto para makapasok sa loob ng bahay. It's alright, Pa. May hindi inaasahang nangyari but everything is fine now, saad ni Patrick. Dalhin mo siya sa kwarto para makapagpahinga na siya, marahang sabi ni Papa. Binaba ako ni Patrick sa malambot na kama. Kumapit ako sa kanyang coat. Don't leave me. Ngumiti ito ng tipid. I won't. Umupo to sa aking tabi at inalis ang aking sapatos. Pagkatapos nun tumayo siya para kumuha ng damit sa aking cabinet. Come on, I will undress you. Malambing na sabi ni Patrick. Umupo ako at binuksan nito ang zipper ng aking damit. Shit! Bakit? That asshole left a mark? Huh? There's a hickey? Nabahid kong galit sa kanyang mata. Hinawakan kong balikat ko na hinalikan kanina ng lalaki. Tinakpan yon. Don't look. Inawakan ni Patrick ang aking kamay at nalayo sa aking balikat. Nagpanik ako. I felt so dirty. Tumulong masaganang luha sa aking mata. Patrick, I felt so dirty. Hikbi ko. Lumambot ang ekspresyon nito. Bago pa man ako makareact, bumaba ng labi nito sa aking balikat na kinaroroonan ng kiss mark. Napakapit ako sa balikat ni Patrick dahil sa sensasyong nadarama. Tumaas ang halik nito hanggang sa maglapat ng aming labi. Oras na gumalaw ang aming labi, parang nawala ng lahat ng takot ko dahil sa nangyari kanina. I feel so safe in his arms. I've never felt this madness before, Rosa. Na makita ko si Nathan na sinusundan ka, agad kong tinalikuran si Master Eusebio para hanapin kayo. And seeing you hysterical made me see blood. I want to kill that bastard.